formator of different communities here and abroad. He will be talking about the art of communication and community. Now, he expounded on this. Communion is about the sharing of life. It is about knowing others and being known to others. Can't wait to hear from this guy. Please welcome our third speaker, Brother Chito Jonko. Good afternoon. How are you today? Gusto pa? Gusto pa ba ninyong makinig? Hindi ho lahat at nakikinig, dinidinig. Last Saturday, I was in Baguio. Dahil ako ay senior citizen, nauna na akong umakyat at ako'y nasa row number 1. Tapat ng pintuan. Ang sinakyan ko ho, biyaheng Cubao. Ang laki ng letra, ganyang kalaki. Cubao. May pila yung mga hindi senior. Yung mga chance passenger. Nung sinabing sakay na, yung unang-unang nakatayo sa tapat ng pinto sa harapan ng karatulang Cubao at ang konduktor ay sumisigaw ng Cubao, Cubao, Cubao. Sabi nung nasa harap, Cubao? Hindi lahat na nag-uusap, nagkakaintindihan. Tingnan mo yung katabi mo kung madaling intindihin. Hindi lahat na nag-uusap, nagkakaunawaan. Hindi lahat na nag-uusap, malinaw na nagkasundo. Tama po pa? May mga taong makukulit. Paulit-ulit mong sinasabi, nakakalimutan. Ang akin pong topic is about the art of communication and communion. Communicating in today's world, kuminsan na nangyayari, body language lang. Dahil naka-earphone. Kuminsan may problema din ang mga gadgets. Hindi masama, pero kuminsan, nakapipinsala. 4 sa pamilya, mag-asawa at anak, nasa harap ng TV. Pero walang nanonood. Dat lahat, nagpe-play. Kahit sa pagkainan, naglalaro. Handa na ang hapunan, nandun sa taas, nag-game sa computer. May disadvantage. Nawawala ang bonding. Pag-uusap sa loob ng tahanan. Meron akong pamangkin at apo. 1.5-year-old. Nagpapaturo ako pagbukas ng cellphone ko. Ang gagaling nila. Pero pag napabayaan ito ng magulang, distraction ang idudulot nito. Naniniwala ako sa loob ng tahanan, hindi lahat magkakakilala dahil kanya-kanya. Kasama niyo yung asawa niyo? Pag-isipan mo, kilala mo ba talaga yan? Alam mo ba kung nasan nung isang araw yan? What do you do with somebody who does not like to talk to you? What
What do you do with somebody to whom you do not like to talk to? What will you do? You know, I was a former oblate of the Benedictine order in Malay-Balay, Bukidnon. Because I want to grow up. I want to grow in my prayer life. Naniniwala ako, hindi lahat na nagdadasal ay nakauunawa sa kalooban ng Diyos. Naniniwala kayo? Hindi lahat ng mga nagdadasal ay naiintindihan nila kung ano ang mensahe sa kanila ng Diyos. Sa totoo nga hindi rin lahat ng nandito naunawaan ang lahat ng talk Naniniwala kayo? Sabi mo sa katabi mo, Allah. Maraming nakikinig, pero hindi nila inuunawaan ang kanilang napakinggan. Tama ba? Kaya ang salita, chinutsu mabuti, nginunguya. Kaya dapat din naman tayong mamimili na sasabihin natin sapagkat sa mga taong tunay na umuunawa ng mga salita, talagang dinadigest mabuti yan. Sabi mo sa katabi mo, marunong ka ba mag-digest? Baka oo ka lang ng oo. Sige, oo. Ano nga ba yun? Okay. Listen up for better communication. You know what I learned from the contemplative? It's not just talking to God, but it's more on listening. Silence. Because silence is the first language of God. Because God speaks in silence. Ang Diyos nangungusap sa katahimikan. Naalala ko nung ako'y nakakulong. Doon ako na-corner ni Ron. Wala ka namang kausap Nakikipag-usap ako sa kanya. Pero pag wala naman akong dinadasal, nagbibigay siya ng inspirasyon. Kagagawan mo yan, kaya ka nandyan. Lahat tayo, malaya mamili. Tama? Tama? Gusto mong bumait? Desisyon yan. Gusto mong maging miserable? Tuloy mo yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos. You know, simpleng-simple lang ang masasabi ko sa magandang communication that leads to communion. When I say communion, sabi ko nga, communion is about the sharing of life. It is about knowing others and being known by others. Kaya si Lord gusto niya relasyon. Hindi lang yung kilala mo sa isip. Marami sa ating Katoliko, lumaki tayong kilala si Lord, pero hindi lahat may relasyon kay Lord. Tama ba? Bulungan mo nga yung katabi mo. Narinig mo ba yun? Iba yung kilala mo. Kilala mo lang sa salita, pero hindi mo siya na-experience sa buhay. Kaya nga, it is the command of Jesus that none should come to the altar with a heart with that is unreconciled to his brother. If you want to be in communion kay Lord, makipag-isa ka sa Kanya, kalooban niya yun Tinuturo niya sa atin yun. If this command of Jesus applies to every service of worship, indeed, to every prayer we utter, then it most certainly applies to reception of the Lord's Supper. Diba? Siguro familiar kayo doon. Kung meron taong may sama ng loob sa'yo, at naalala mo sa tulong ng Espiritu Santo, go first and reconcile. Take note.
Kung meron kang maalalang taong masama ang loob sa'yo, go first and reconcile. At pagka naayos, tsaka ka maghandog ng iyong alay. Okay. So, communication. Pakikipag-usap. Paano ka makikipag-usap ng malinawan? Kaya alam nyo, kung minsan hindi masama mangulit sa totoo lang. Tayo, inis na inis tayo sa mga taong makulit. Kayo ba naiinis sa mga taong makulit? Lagi mo sinasabi, kulit-kulit mo naman, lambis mo na sinabi yan. Alam nyo, kung merong mang makulit, walang iba kundi si Lord. Patuloy siyang nangungulit. Di nyo ba alam? Cycle A, B, C, year 1, year 2, year 3. Walang bagong gospel, paulit-ulit lang yan. Paiba-iba lang sa taon. Correct? Correct? So yun ay pangungulit. Paalala. Yan ang mahirap sa tao. Paalalahanan mo ng paalalahanan kung talagang bingi. Mahirap makipag-usap sa bingi. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung nakikinig ngayon, baka naghihilik na yan. Mahirap makipag-usap sa mga ayaw umunawa. Most of us have taken communion and this is a practice not new to us. Sa misa, we pray. Kaya nga may liturgy of the Word and liturgy of the Eucharist. Kaya ako nag-oblates, gusto kong maunawaan ang ganda ng liturgy. It is worshiping, it is praying. Kaya nga ang kanta, ang mga dasal dyan, puro salmo, psalms. I learned to pray the liturgy of the hour. Kasi tinuturo sa oblates yan. That is why, as head servant of my community is half charismatic and half contemplative. We pray the liturgy of the hour. My community is Benedictine in spirituality. We always pray. Pag sa monasteryo, they pray 7 times a day. But we oblates, we pray 3 times. We pray the Lord's, the Vespers, and the night prayer. Malaki ang nagagawa. Kapag ka maliwanag sa iyo, ang naririnig mo. Lalo na, 2 speaker na nauna sa akin. Kung alam nyo lang, kung ano nararamdaman ko tuwing ako tatayo, nakasabay ko pare. Well, I'm just being honest. Bago ko tumayo sa inyo, mula nun sa first speaker pa lang, kay Father Dave, nakakalabing 3. 13 nga ba? 12, para din ako nag-Station of the Cross sa CR. Pampaalis ng tensyon. Halata ba? Yun ang akala nyo. Minsan nga sinabi ko sa isang obispo, Bishop, pakipray over ako na matanggal yung aking nervyos. Sabi sa akin ni Bishop, ay, huwag mong hilingin na tanggalin yan. Dahil pag tinanggal mo yan, aakyat na yan sa ulo mo. Kaya pala, sa 27 years, laging 12 beses ako mag-CR bago ako tumatayo sa tao. Malaking bagay ho kung tayo'y nakikinig sa mga nagsasalita. Malaking bagay. At yan ang problema ngayon sa lipunan. Marami ng kabataan ang hindi nakikinig sa magulang. Dahil na rin siguro sa kapabayaan. Bata pa, binigyan na ng cellphone. Kaya nga, yung apo ko 1 taon at kalahati lang, marunong na. Yung pamangkin ng misis ko sa States, hiniram yung cellphone niya. Aba, kumuha ng games na may bayad. So nagulat siya, laki ng binayaran niya. Dahil 1.5-year-old, marunong na.
And sometimes it is a form of habit. Tama po ba? Kumisan wala ng quality ngayon. Ang mga usap-usapan. Marami na ngayon na nakakausap mo ngayon ng maayos pero bukas iba na ang isinasabi. Katulad lang ng mga ibang politician, ibang sasabihin ngayon, bukas iba na naman. Di ba? Walang direksyon. Ano ba ang nagagawa ng effective communication? Alam niyo po, importante ho ang koordinasyon ng pag-uusap. Bakit ko sinasabi ito? I remember what Father Dave said in one of the recollection he gave in a parish. Sabi niya, the biggest communication problem is we do not listen to understand. Sabi pa niya, we listen to reply. Listen to God. Listen to His silence. For silence is the medium of God. Kaya nga sinabi ko silence is the first language of God. Listen not only with your ears, but with your eyes and with your heart. Joys are the whispers of God. Pains are the shouts of God. In listening, we are able to obey. In obeying, we are blessed. Amen? Hindi ko problema ang obedience because I was trained to obey as a military man. Hindi ko problema ang discipline dahil I was trained to be disciplined as a military officer. Naniniwala kayo? Marami sa atin kulang sa disiplina. Hello? Naniniwala kayo? Marami sa atin pasaway. Sa parokya ang daming pasaway. Sa parokya maraming nagdidikta sa kura paroko. Hindi nasusunod yung kura paroko. Pinasusunod nila ang kura paroko. At kapag hindi nagustuhan, pipetisyonin para malipat. Hello? Alam niyo yung mga namumuno na nagdidikta, hindi talaga sila pinuno. Walang anointment yan to become leaders, I tell you. If you are a prayerful person, if you are in union with God, you can easily discern people who are there. Because they have different motives. What motives? I do not know, but different motives. I know what obedience is all about. Obedience to the superior. Sa military, you have to obey your commanding officer. Obligado kaming sumunod sa aming opisyal kahit babaero yan. Obligado kaming sumunod sa aming opisyal kahit sira ang ulo niyan. We are required to obey. Kaya di ko problema ang obedience. Ang Diyos natin, alam natin lahat dito, banal. Alam natin, may mga binitawan siyang salita, pero hindi lahat naniniwala. Kumisan ang mga tao pang nag-aaral, nagsasaliksik, katawa-tawa sa ibang lipunan. Naalala ko nung araw. Bago ako sa ministry ng preaching, naimbitahan ako sa krame. Magbigay ng recollection sa mga pulis. Dating mga PC yan Nung inimbitahan ako ng chaplain, tumayo ako sa harapan, sa simbahan May dalawang nakaupo sa likod. Namumukaan ko sila, mga classmates ko noon.
sa training. Ako nag-resign, sila nagtuloy. So nagbubulungan yung dalawa sa likod. Parang takang-taka sila. During the break, nilapitan ako ng dalawa. Sabi sa akin, Jongs, ikaw ba yan? Kasi apelyido ko Hongko Ang tawag nila, Jongs. Ikaw ba yan? Sabi ko, ako nga. Sabi nila, kailan ka pa nagkaganyan? Sabi ko, magtatatlong taon na ako na ganito. Di ba huling assignment mo, Narcotics Command? Sabi ko, oo. Narcom ang huli kong assignment. 87 to 89, bago ko nag-resign. Di ba nagsyabu ka? Sabi ko, oo. Nag-take ako ng drugs. Nagsyabu ako. Bumatak ako. Tapos sabi ng isa, tapos ngayon, yan naman ang pinagtitripan mo? People will not understand our language. People will laugh at you. Para sa akin, so what? Total sa kamunduhan, galing din ako sa pagkabuang. Total sa kamunduhan, galing din ako sa kawalanghiyaan. Ang mayayabang ayaw nila ng pinagtatawanan sila. Napipikon yan. Naranasan ko na maging buang. Pero at least ngayon, alam ko na kung kanino ako nabubuang. Sabihin mo sa katabi mo, pumapalakpak ka. Saan ka buang? Sa mundo o sa Diyos? I have to use the word buang. Sapagkat ang mga worldly people think we're crazy. We're not crazy. Because sa tawag ng Diyos sa atin lahat, tinatawag tayo para magkaroon ng meaningful life. Sabihin mo sa katabi mo, meaningful ka ba? Ang tunay na nagdadasal sa Diyos, nauunawaan ng kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ang sumunod sa Diyos, hindi sarap. May kahalong sakripisyo, may kalakip na paghihirap at pagdurusa. Kung ikaw ay naglilingkod at puro sarap sa parokya, sa community, hindi ka pa naglilingkod. Tandaan natin, God is not interested for us to feel good, but to become good. Develop the right communication in your prayer life. Naalala ko yung sinabi ni Bishop Bacani. He describes contemplative bilang isang pagtunganga. Sabihin nyo nga. You don't need to speak. You go to the Blessed Sacrament, you just allow the Lord gaze at you. Tandaan nyo ang Diyos kahit di mo nakikita. May race yan. Correct? Parang Jesus, King of Mercy. May race yan. At tuwing ikaw ay nasa presensya niya sa banal na Eucharistia, nasisinagang ka ng race niya. You just allow the Lord to gaze at you. You gaze at Him. Titigan lang kayo. Ang tunay na may communion sa Panginoon, nagkakaunawaan without speaking each other. Bigyan ko kayo ng example. May dalawang matanda. 90 na ang edad. 90 ang lalaki, 88 ang babae. Dumalo sila sa handaan. Nagpa-party pa sila. At nung sila nasa handaan, si Lolo nasa grupo ng mga lolo at si Lola nasa grupo ng mga lola. Sabi ni Lolo, masarap itong chicharong bulaklak. Di ba? Bawal na yan. Correct? Correct?
Pagkuha niya ng chicharong bulaklak, he was about to chew it. Nakita niya si Lola, nandun sa dulo. Nakatingin lang. Tingin lang. Sabi niya. Sabi ng mga kaibigan niya, bakit mo hindi kinain? Ayaw niya eh. Ayaw niya. The same. Si Lolo, si Lola. Kwento si Lolo, kwento. Bumabangka sa mga lolo. Maya-maya, napasulyap siya kay Lola. Nakatingin din. Sabi ni Lolo, iwan ko na kayo. Bakit? Nag-aaya na. That is communion. No words, but they know what he's trying to say. Kilala mo siya. Alam mo. Same thing with my dying son long time ago. Mahirap iwanan ang naghihingalong anak. Correct? Hello? At hindi naman masama kung di mo iwan. But in my ministry as a preacher, meron akong idadrop pag iniwan ko. Ano yon? Vicariate Recollection ng St. John Cathedral, Dagupan. So malakihan din yun. Vicariate eh. Naghingalo nung gabi. Aalis ako, papuntang Dagupan the next day. Dahil alas 8 ko kailangan doon. So buong gabi, nasa biyahe ko. So sabi ko, Lord, inunahan ko na eh. Lord, I know you understand. I need to stay with my son who is dying. Pagkatapos ko magdagal sa chapel, lumabas ako. Paglabas ko, I felt a heavy heart. Ramdam na ramdam ko, biglang bigat ang puso ko. There's something wrong. I know there's something wrong because of the heavy heart. Then I went back to the chapel and prayed again. Lord, did I say something that is not according to your will? Do you want me to go in spite of my son is dying? In the topic guidance, meron kaming tinatawag na fleece. Asking signs para positive ka sa gagawin mo. So antimano, sinabi ko sa chapel, Lord, sige, kung gusto mo kong tumuloy, mabigat ito, Lord. Kung gusto mo kong tumuloy, tatawag ako sa community and I will be looking for Brother Paul, Brother Pablo. Specific yung tao, Brother Pablo. And when I speak to him sa phone, touch him. Kumbinsihin mo siya na magstay sa ospital para mag-assist. Siya ang tatakbo para bumili ng gamot. Trabaho ko yun eh. Tigabili ng gamot dahil mahal sa ospital ang gamot. So yun ang aking hinihiling sa Diyos. Hihipuin niya, kausap ko si Pablo. Pag sinabi ni Pablo, yes, Brother Chito, I will be staying there overnight. Then I will go. Itawag ako. Pagtawag ko, ito na. Sumagot yung gwardiya. Sabi ng gwardiya, hello? O Brother Chito to. O Brother Chito, ano po yun? Umakyat ka sa mezzanine, sa healing room. Hanapin mo si Brother Pablo, kakausapin ko. Sandali po, umakyat. Bumaba. Hello, Brother Pablo. Hindi po ito si Brother Pablo. Yung gwardiya po ito. Wala po si Brother Pablo. Hindi nag-a-absent yun. Laging present yun. Laging committed yun sa activities sa community. So, ibig sabihin, hindi ko nakausap. So, kung hindi ko nakausap, wala. Tama? Tama? Tutuloy ako ngayon o hindi? Hindi. Sa katunayan, gusto ko yun nangyari. Dahil gusto ko talaga mag-stay sa anak ko bilang tao. Di panik ako. Pag akyat ko sa emergency room, andun si Pablo. Bakit kayo pumalakpak? Dahil maliwanag na nangungusap ang Diyos. But let me tell you this. Hindi ako banal. Magulang din ako katulad nyo. Maliwanag na gusto ng Diyos, tumuloy ka. But the truth is,
I did not like what I saw. Did you hear that? May struggle. May resistance. Dahil hindi ko gustong tumuloy. Tulad nyo, hindi nyo iiwan yan. I-decline nyo yan. May sakit lang ang apo mo, maniwala akong pupunta ka. Kaya lang nga, i-decline ko yun. Monsignor ang nag-imbita sa akin noon. Last minute, I did not like what I saw. But I need to obey. Kaya hindi ko problema obedience. I obey. Malis ako. Si Lord mahusay eh. Mahusay siya eh. Hindi siya malayo. Ang tao lang ang malayo. Kasi manhid ang karamihan sa atin. May black. Kaya di makapasok ang kalooban ng Diyos sa puso. Nung bumababa ako ng ospital, mabigat ang pa ako. Because I really don't want to live. Habang bumababa ako sa ospital, minsan ko lang nakita itong taxi na ito na hindi ko na muling nakita hanggang sa ngayon. Pumarada, nagbaba ng tao. Magta-taxi ako, papuntang Victory Line. Nakita ko yung pangalan ng taxi, tumuloy ka, taxi. Sabi ko, oh my God, Lord, ano ba yan? Kinu-confirm mo. So sumakay ako ng taxi. Dinala akong Victory Liner. Dasal ako ng dasal. Nilabas ko na yung Bible ko. Inaakap ko, Lord, gusto ko magstay. Nung sumakasakay ako ng Victory Liner, bumiyahe na ng EDSA. Humirit pa ako, Lord, wala pa tayo sa NLEX. Pwede pa akong bumaba. Nagwe-wave ako sa aking faith. Lord, baka hindi ikaw ang nangusap sa akin. Baka ibang boses to. Bothered ako, Lord. Gusto mo ba akong pumunta, humayo? Disturb ako? You know, hawak ko ito. I prayed so hard. Lord, paki-comfort mo nga ako ng salita mo. I prayed and prayed and prayed and I said, Lord, speak to me through the scriptures. And after praying from the heart, I opened up the Bible and it led me from the book of Genesis, Abraham offering Isaac. Si Abraham pinangakuhan ng Diyos na gagawin kitang ama ng lahat ng bansa. Ang lahi mo ay pararamihin ko kasindami ng buhangin. And yet ngayon, isang anak at unang anak, hinihiling ng Diyos, ialay mo sa akin. My dear friends, hindi biro ang test na ito. Marami sa atin, dahil sa kakulangan, malaman ng kalooban ng Diyos dahil hindi sincere sa panalangin. Hindi ka guided eh. Hindi mo marinig ang tinig niya. Sanay na ako ngayon sa ganun tinig. Nakakatakot. Pero sige lang. Akala nyo ba, madaling tumayo ngayon dito na alam kong maraming pari dyan? Marunong lang ako mag-obey. Dahil nabuhayan ako sa sinabi ni Bishop Ambo, 2 or 3 gather in my name. Abay, nakatayo naman ako rito in the name of the Lord eh. Kaya Lord, bahala ka na. Amen? At nabuhayan din ako kay Bishop Ambo. Ano sabi niya? Wala raw bobo. Uy, naku, Diyos ko. Ibig sabihin, pwede pala ako. Amen? Tawa kayo ng tawa. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw din. May pag-asa ka pa. Kaya sabi ni San Pablo, mas ipinagmamalaki ko ang kahinaan ko kaysa sa aking strength. Alam niyo, ang tao, pinagmamalaki yung strength, hindi yung weakness. Dahil hindi nila alam, sa weakness mo, doon makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? O sabihin muli sa katabi mo, kaya laki ng pag-asa mo. So my dear brothers and sisters in Christ, kung minsan ang mga babae, mas mahusay mag-advise kaysa sa lalaki. My wife is a good advisor. Kasama ko siya ngayon. Yan. My wife is a good advisor. He gives me sound advice. 99% sound, 1% advice. O di ba, mga brothers, totoo? 99% silang sound. 1% advice. Kaya nga, patuto rin tayong makinig para tayo magkasundo at magkaisa.
Hindi pwede magkaroon ng communion kung hindi kayo magkakakilala. Amen po ba? Lalo na ang extreme, communion with the Lord. Lahat tayo nangungumunyon. After this is the Holy Mass, na ang presider ay ang mahal na kardinal. Mangungumunyon kayo, tatanggapin nyo. Sabi nga ng pari ng monk sa Benedictine, sa Malay-Balay, we are all a walking tabernacle. Hello? Do you agree with that? Because you receive communion. We are all a walking tabernacle. Kayo, pag umaharap kayo sa tabernacle, anong ginagawa nyo? Nag-aano kayo? Genuflect. Nagbabaw. Now, hindi ko sinasabing yung katabi mo na nangungumunyon, magbabaw ka rin sa kanya, tsaka mag-genuflect ka. Hindi. I'm not saying that. The point here is this. If you believe, nasa kanya rin si Kristo, respetuhan lang ang kailangan dyan. Igalang mo yung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung kagalang-galang yan. Igalang mo. Respetuhin mo. Dahil yan ay anak din ni Kristo. Amen? Sa katunayan, hindi lang naman yung mga Katoliko, sabi nga ni Bishop, kahit yung hindi, dapat tayo ang maging channel ng pag-ibig at pagmamahal ni Kristo. So my dear friends, kailangan tayo magsikap at magtiyaga. Diyan tayo kulang. Amen? Naalala ko minsan, bumiyahe ako sa Bella. Sa Bella. Usually, 3, 4 stopover. Di ba nag-stopover pag malalayo? 13 hours, 12 hours. Pag hinto nung sasakyan, pumanik yung mga vendors. Merong tubig, orange, tubig. May umakyat. Ang tinda niya, uraro. Alam niyo yung uraro? Uraro, sabi niya. Uraro. Doon sa loob ng bus, mabili yung uraro. Kaysa doon sa mga tubig. Kaysa doon sa mga yung iklog na maliit, anong tawag doon? Pugo. Mabili yung uraro. Nung umakyat yung driver, sabi, 15 minutes na, baba na kayo. Hindi makababa yung nagtitinda ng uraro dahil nagsusukli pa. Because in demand siya, sa mga tindero. So nagsusukli. Ang salbahing driver, ini-start yung bus na nakakambyo. So anong mangyayari sa sasakyan pag ini-start mo nakakambyo? Sisipa. Correct? Ang kawawang tindero, yung tray niya ng uraro, sumabog. Nalaglag. Pero, kawawang tindero, kinuha niya lahat, nilagay sa tray, at tumayo. Pulburon. Brothers and sisters, yun ang nagsisikap. Yun ang nagtsatsaga. Hindi nasisiraan ng loob. Pray unceasingly. Huwag kang magsasawa manalangin. Naririnig ng Diyos yan. Amen? Amen? Kahit pulburon, mabebenta pa rin. My dear friends, when you are doing what you love, no one has to motivate you. I love my ministry. Hindi madali. I persevere. I found the true meaning of life. It's so nice to pray. It's so nice to pray. Kaya nga ako nag-oblate Gusto kong lumago sa buhay panalangin. At malaki ang nagawa sa akin ng buhay panalangin. Kung nais niyong magkaroon ng meaningful life, maging accurate ang pakikipag-usap niyo sa Diyos at sa inyong kapwa. Unawain niyo ang bawat isa. Maging magparaya kayo. At hindi ka malayo, makaisa ng Panginoon. Remember,
We cannot love like Jesus loves us unless we enter each other's lives in an intimate and personal way. Amen. Let us all bow down our head and close our eyes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Almighty ever-living God, we give you thanks and praise, Lord, for giving us the gift to understand, for giving us the gift to pray. Lord, nais mo kami abutin. Nais mong abutin ang bawat puso at isip ng bawat isa. Narito kami, Panginoon, nagtipon sa hapong ito upang mapakinggan namin ang iyong mga mensahe para sa amin sa panahon ng Kwaresmang ito. Lord, sa pagtatapos ng panayam na ito, nais namin madama ang iyong mensahe sa pamamagitan ng Santa Misa upang tanggapin ka namin at kami maging bahagi sapagkat naniniwala kami, we become what we eat. Tinatanggap ka namin in body and in blood. Naway ang komunyong ito ay maging daan upang kami ay magbago. Ito'y maging daan upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Lord, narito po kaming lahat. Narito po ang bawat isa sa amin. Lumalapit sa iyo ng taimtim. Lord, narito po ako with all I am. You're the reason why I live. You're the reason. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. We belong to you, Lord. You're the reason that I live. You're the reason why I live. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Good afternoon, and I love you all.